Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatuto ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hello, kumusta kayong lahat? Ako po si Krishna Sagun. 26 years old ngayon at nakatira dito sa Malabon City. Silent listener and subscriber mo ako for so many years. Marami na akong napakinggang mga drama at horror stories at hindi lang sila entertaining. May mapupulot ka pang aral sa bawat kwento. Siya nga pala, napasulat ako sa inyo kasi meron din akong na-experience na kababalaghan noon. Nagsimula ito noong 2012. Grade 7 ako noon at doon pa kami nakastay sa mga lola ko na katabing bahay lang namin. Pero mas madalas kami magstay sa bahay ni lola kasi malaki, maliwalas at mas malamig kumpara sa bahay namin. Ayos lang yon kina mama at papa at minsan pa nga si mama ay doon pa natutulog kina lola. Habang si papa ay nagstay talaga sa bahay namin para naman daw may bantay at hindi kami pagnakawan ng mga akyat bahay. Samantala ay meron akong kapatid na lalaki na mahilig magpicture. 4 na taong gulang pa lamang siya that time. Natatandaan ko, Papa Dudut, dinner time namin. Nagpipicture-picture lamang siya sa amin at sa labas ng bahay. Yung labas namin kasi madilim at yung mga daan na yun talaga ay madilim. Hindi binubuksan ng lola ko yung ilaw kasi nagtitipid siya sa kuryente. So yun nga, nang sumunod na araw nasa school ako, hiniram ng tropa ko yung cellphone ko para gawing pampicture. Kaso habang nagbabrowse na ako ng gallery para i-check yung mga pictures na sinat ng kaklase ko, may nakita siya na picture na malikot yung shot, which is yung pinicturan ng kapatid ko. Nung una'y dinedma ko lamang pero binalik ko din ang aking mga mata sa picture na yon. Nang sinum namin ay kinilabutan ako as in. Kaya nang pag-uwi ko sa bahay ay pinakita ko na kaagad sa mga mami ko at lola ko. Ayon, nakaramdam din sila ng takot. Kasi never din kaming may na-feel na energy doon sa part na yon. The next day ulit, nung pinakita ko sa teacher ko para i-clarify, ang sabi niya baka inedit lang daw. Which is hindi naman. At saan naman ako mag-i-edit ng ganon? Ang pangit pa nga ng cellphone ko noon. Old model na touch screen na cellphone. So ano pala yung nasa larawan na kinuna ng kapatid ko? Sa sulok nakatayo ang isang maliit na figura. Kahit ng isang bata. Pero mukhang matanda. At nakatingin siya sa camera. Bagamat malabo nga ang kuha kasi malikot ang pagkakashot, doon palang Papa Dudut ay na-realize ko na meron talagang something na nakatira sa labas ng bahay ni lola. Pero sa awa naman ng Diyos ay hindi naman nagpaparamdam ang nilalang na yon sa amin. Pero iniiwasan ko talaga yung spot na yon. Sinabi ko rin sa mga kapatid at pinsan ko na umiwas din doon para hindi magalit sa amin ang nilalang na naroon. Buti naman at nakinig sila sa akin kaya naging maayos naman ang mga buhay namin. Pero Papa Dudut, hindi ko akalain na may naghihintay palang kababalaghan sa amin. Almost a year pagkatapos ng insidente sa cellphone ko, ay masayang naglalaro kaming 4 ng stickman party sa kwarto ni Lola.
Kahit na dalagita na ako noon ay nakikipaglaro pa rin ako sa mga nakababata kong kapatid. Ako kasi ang nag-aalaga sa kanila at para hindi sila maboard sa akin ay nakikipaglaro ako. Gabi na noon at madilim na sa labas ng kwarto kasi nagtitipid nga si Lola sa kuryente. At kahit naglalaro kami ng mga kapatid ko ay hindi naman kami nag-iingay masyado kasi ayaw din naman namin na magalit si Lola. Samantala, yung kwarto ni Lola ay may 2 kama. Tapos sa isang kama kami matutulog. Malaki naman yon kaya kasya kaming 4. Maingay kami naglalaro at napatigil na lamang noong pagalit na hinampas ni Lola yung dingding na plywood. Tinanong ko si Lola kung bakit niya hinampas ang pader. Ang sabi ni Lola ay may humahampas raw kasi sa dingding kaya na bad trip siya at hinampas pabalik yung dingding. Kaya naman nagtaka pa ako kung sino yung humahampas kasi wala namang humahampas ng pader sa amin. Pero hindi ko na lamang tinanong kasi matatalo na ako sa laro ko. Nasa kalagitnaan ulit kami ng paglalaro. At napatigil kaming 4 sa paglalaro at pagtawa nang marinig namin yung ingay mula sa sala nila Lola. Na para bang pilit na binubuksan yung pinto at halos masira na ito. Kaya naman napagdesisyonan kong puntahan yon. Hiniram ko naman yung di-keypad na cellphone ni Lola na pang-ilaw. Inopen ko yung camera kasi mag-open lang yung flashlight kung naka-on yung camera. Lumabas ako mag-isa sa kwarto namin at napatingin sa pinto. Napilit pa ring tinutulak. Nakaramdam ako ng takot kasi if tao yon, dapat kanina pa yung nagsalita na pagbuksan siya ng pinto. Pero naglakas loob pa rin akong lumapit doon at dahan-dahan kong kinalas yung kadenang nakatali doon na nagsisilbing lock nila Lola sa pinto nila. Hindi pa rin tumitigil yung pagtutulak ng pinto namin. Kaya napagdesisyonan ko na lamang na silipin yon para malaman kung sino yon. May medyo kalakihan yung butas ng pinto nila Lola kaya doon ako sumilip. May ilaw naman sa labas kaya makikita ko kung sino yung tao sa labas. Pero laking gulat ko at nanindig ang mga balahibo ko sa takot nang makita ko kung sino yung nilalang na gustong buksan ang pinto namin. Isa siyang maliit na nilalang na sa palagay ko ay duwende at masaya yung tingin nito sa akin. Kumaripas ako ng takbo papasok sa loob ng kwarto nila Lola dahil sa takot at halos gusto ko nang umiyak. Kasi first time kong makakita ng ganon. Takang-taka sa akin si Lola kasi nakita niya akong takot na takot. Pumasok at halos madapa na ako sa kakatakbo, papasok at malakas na sinarado yung pinto. Nagtataka silang 4 sa akin at nilapitan ako ni Lola para tanungin kung bakit ako nagkaganito. Sinabi ko sa kanya ang mga nakita ko na nakita ko yung duwende. Malit siya, halos kasing laki niya yung 3 years old or 2 years old na bata. Moreno yung kulay, medyo laylay na yung pisngi niya dahil siguro sa katandaan. May malaki siyang ilong, itim at malaking mga mata habang nakatingin ng masama sa akin at nakasombrero siya ng itim. Umiyak yung pinsan kong babae dahil sa takot nung kinuwento ko yun kay Lola. Saka ko narinig yung mga mabibigat at takbo papunta sa likod ng bahay nila Lola palayo. Niyaya ako ng pinsan ko na labasan daw namin at tingnan kaya lumabas kami ng bahay pero wala na doon yung duwende. Siguro nga siya na yung narinig ko kanina na tumatakbo palayo. Bumalik naman kami kaagad sa bahay at doon ay kinausap kami ng lola ko. Huwag kayong matatakot mga apo pero maraming duwende dito sa bahay ko. Parang kapitbahay na natin sila, aniya. Kailan pa po sila nakatira dito? Curious na tanong ko. Hindi ko alam, Krishna. Pero mas nauna sila dito kesa sa akin. Bata pa lamang ako ay nakikita ko na sila. Naririnig ko silang sumisipol tuwing 10:00 ng gabi. Minsan nga ay ginagaya namin sila ni Lolo. Maraming sumisipol doon sa parating yun ng mga duwende at nakakatuwang pakinggan. Wika pa ni Lola na parang natutuwa pa sa kanyang kinikwento. Ganun po ba? Ano po bang dapat namin gawin para hindi kami guluhin ng mga duwende? Tanong ko pa sa kanya. Huwag nyo na lang silang pansinin at huwag ninyong kakalimutang magdasal. Yun ang payo sa amin ni Lola. So yun nga Papa Dudut, ginawa naming magkakapatid yung sinabi sa amin ni Lola
At ilang buwan ang lumipas ay hindi na naman ulit nagparamdam sa amin ng mga duwende. Dahil pagising namin sa umaga at bago kami matulog sa gabi ay nagdarasal talaga kami ng sabay. Akala ko Papa Dudut ay magiging kampante na kami dahil normal ang aming buhay kahit na pinamumugaran ng mga duwende ang bahay namin. Kaso minsan, kahit na anong pag-iwas at pag-iingat mo, kung nandyan lang ang mga duwende sa loob at labas ng bahay ni Lola, ay may encounter mo talaga sila. Samantala isang araw ay dumalaw si Mama sa bahay ni Lola at tulad ng dating gawi ay matagal nang nagstay siya doon. Si Papa kasi umuwi ng probinsya namin para asikasuhin ang lolo naming may sakit. Okay lang yon kay Mama at dahil sa ayaw niyang maiwang mag-isa sa bahay kaya doon muna siya sa amin tumatambay. So ayun nga, nagkwentuhan kami ni Mama doon at natapik namin yung nangyari kay Papa noong sa probinsya pa kami nakatira. Magbabagong taon noon nung umuwi si Papa sa bahay namin sa probinsya. Nangyari noong bata pa lamang ako. Pag nauwi doon si Papa ay nakasanayan niya na tumatambay doon sa rest house ng tita ko, kapatid ng mama ko, which is katabi lang naman ng bahay namin. Up and down gawa sa kahoy yung bahay ng tita ko, tapos ay purong antique yung mga gamit. Para daw maaliwala sa pakiramdam. Madami ding puno sa paligid kaya maganda talagang tumambay, lalo na at presko ang hangin. Kasi yung bahay namin sa probinsya malapit sa dagat. Mga bandang hapon noong nagpaalam si Papa na lalabas lang daw siya kasi may tatawagan lang daw siya na katrabaho niya at babatiin niya lang ng Happy New Year, pero gabi na noon at wala pa rin si Papa. Kaya naman nag-decide si Mama na hanapin doon kina Lola Ming na best friend ng lola ko. Umuwi din kasi yung mga anak nitong galing ng Maynila para doon mag-celebrate ng bagong taon. At syempre may inuman doon. Mga alas 8 na noon nang pinuntahan ni Mama si Papa doon, tapos inaabutan niyang nagsasayawan yung mga anak ni Lola Ming kasama si Papa, tapos may hawak-hawak na bote ng alak at habang sumasayaw sila ay doon sila tumatagay. Nainis naman si Mama noon kaya pinauwi na niya si Papa kasi nga lasing na din po ito. Hindi na nakipagmatigasan si Papa kaya sumunod din naman kaagad kay Mama. Pag uwi din ng Mama at Papa sa bahay namin noon ay natulog na kaming lahat. Hindi na kami nagantay na magbagong taon. Balak na lang namin noon gigising na lamang kami ng alas 12 para kumain ng simpleng handa namin. Noong mga bandang 11 PM ay nagising ako na pinapagalitan ni Mama si Papa kasi gustong umalis ni Papa dahil gusto nitong pumunta doon sa rest house ng tita ko. Tapos sabi ni Mama, bakit naman daw pupunta doon si Papa gabing-gabi na. Ako naman ay hindi ko lang pinansin kaya pumikit na lamang ako para matulog ulit. Kaso ang kulit-kulit talaga ni Papa. Pati yung lola ko ay nagising na din tapos ay lumapit. Tinanong kung anong nangyayari tapos sinabi nga ni Mama na gustong lumabas ni Papa. Dahil sa ingay kaya hindi na ako nakatulog. Bumangon na lamang ako hanggang sa nagising na din yung dalawang kapatid ko. Kasi ang ingay ni Papa. Maya-maya pa ay bigla na lamang nag-iba si Papa at ang sabi niya ay bakit daw siya pinipigilan. Tapos ay tinuturo niya kami ng mga kapatid ko at tinatanong kung sino daw kami. Natatakot na noon si Mama kasi bakit daw ganon si Papa. Tahimik lang naman yon pag nalalasing. Natutulog lang. Kaya nagtataka na kami kung bakit naging ganon si Papa ng time na yon. Sabi ng lola ko ay baka daw napagtripan si Papa tapos inilagyan ng drugs yung iniinom ni Papa doon kina Lola Ming. Pero sabi ni Mama ay sino naman ang gagawa noon ay kilala naman ni Papa yung mga kainuman niya doon. Nagsabi din si Lola na baka naman nabati si Papa doon sa bahay ni Lola Ming. Doon sa may babuyan. May sapa na maliit doon sa likod ng bahay ni Lola Ming at balitang madami daw na nabati doon ng mga nilalang na hindi nakikita. Baka daw napagtripan si Papa ng mga engkanto o duwende doon, lalo na at maputi si Papa. Lapitin daw kasi ng engkanto ang mga mapuputi. Yun yung sabi ng lola ko. Samantala, natatandaan ko na hindi pa rin tumigil si Papa. Nagpupumilit pa rin siyang lumabas kaya hinarangan namin ng sofa, yung pintuan namin sa sala at saka yung pintuan sa may kusina. Tapos noon ay nagmadali na kaming pumunta ng lola ko kina Lola Indeng, isa sa mga pinakamagaling na albularyo doon sa baryo namin,
para papuntahin sa bahay at malaman kung ano ang nangyari kay Papa. Bago kami umalis ng bahay namin ay sinabihan ng lola ko si Mama na huwag palalabasin si Papa kahit na ano ang mangyari. Kaya bago kami umalis ay nilak namin ng lola ko yung gate ng bahay namin na nakaharap sa dagat. Tapos yung gate sa likod na nakaharap sa rest house ng tita ko. Natatandaan ko, hindi naman kalayuan yung bahay nila Lola Inding kaya nakarating kami kaagad. Pumayag naman kaagad ito na pumunta sa bahay kahit magbabagong taon. Pagdating namin sa bahay, naabutan namin sa sala na pinapainom ni Mama ng gamot si Papa pero ayaw nito. Hindi na din normal yung boses ni Papa kasi pambabae na yung boses niya sa sobrang liit. Ayoko ng gamot, ilayo mo sa akin yan, sigaw nito. Pinigilan na din si Mama nung albularyo nang makita nito na pinapainom ni Mama ng gamot si Papa. Wag, ayaw nila ng gamot, nagagalit sila, sabi ng albularyo. Samantala kung ano-ano na rin ang sinabi ni Papa pero nananatiling pambabae pa rin ang kanyang boses. Para na ba siyang sinapian noon? Tapos sabi pa niya, sino daw yung mga tao sa ilalim ng double deck namin? Pagtingin namin, yung insenso lang naman ang nandun. Doon ako nagsimulang matakot. Lalo na nung sinabi ni Papa na doon sa malaking bahay may binaril doon sa may puno ng nyog. Nakadapa, pupuntahan ko. Papadudot doon kasi sa rest house ng tita ko ay may nabaril doon. 4 na taon nang nakakaraan pero wala si Papa ng panahon na nangyari yon. Maraming dugo sa ulo, humihingi ng tulong. Patuloy na sinasabi ni Papa habang boses babae pa rin. Dito na, narindig lahat ng balahibo ko sa katawan. Maya-maya pa ay pinahawak ni Mama kay Papa yung estatwa ni Mama Mary na maliit. Nagtanong nga si Papa kung ano daw pero hindi sumagot si Mama kasi baka magpanik ang espiritong sumasanib kay Papa kung malalaman agad na estatwa yon ng mahal na birhen. At yun nga, natatandaan ko noon na hinawakan naman ni Papa ang estatwa tapos ay dinasalan ng albularyo si Papa sa ulo. Maya-maya pa bigla na lamang nagsalita si Papa ng hay, uuwi na ako sa bahay ko. Bahala na kayo dyan. Pagkatapos noon ay biglang nawala ang malay ni Papa. Nabitawan din niya ang santo na maliit na pinahawak sa kanya ni Mama tapos ay nabasag. Ang sabi ng albularyo nakabalik na daw si Papa. Duwende daw yung sumapig kay Papa pero buti na lang at puting duwende lang daw at hindi itim. Mabait daw kasi ang sumapig kay Papa. Antayin lang daw naming mga ilang minuto at magigising din si Papa. Tapos pakainin daw kasi napagod daw si Papang maglakbay. Hindi nagtagal ay nagkaroon din nga ng malay si Papa tapos ay tabang makasinabi ng albularyo na gutom si Papa. Kasi pagkagising nito sabi niya, gutom na ako tapos may napanaginipan pa akong parang totoo. Kasi pagod na pagod ako eh. Anong oras na ba? Kain na tayo. Pag-aaya pa ni Papa. Hindi na muna namin pinagkwento si Papa ng panaginip niya. Kumain na muna kami since mag-aalas 12 na rin naman. Saktong nagpuputukan na sa labas. Kinabukasan saka namin kinuwento kay Papa yung nangyari. Kaya daw pala ganun ang panaginip niya, parang totoo talaga. Nakarating daw siya sa lugar ng maliit na tao tapos ay maraming nagluluto. Ang saya-saya daw tapos ay pinapakain daw siya ng itim na kanin. Sabi ng lola ko ay butit hindi kinain ni Papa kasi hindi na daw makakabalik si Papa once na nakain niya yung itim na kanin. At yun nga natapos ang kwentuhan namin ni Mama tungkol sa nangyari kay Papa noon sa probinsya. Yun din daw ang naging rason kaya umalis kami at lumipat sa present naming mga bahay dito sa Malabon City. Yun nga lang may mga duwende rin sa present house namin kaya masasabing hindi talaga kami makawala sa problema. Nagbiro pa nga siya sa akin na lapitin daw ng mga duwende ang pamilya namin. Ayos lang po sana kung puting duwende, kaso yung mga duwende po sa bahay natin ay parang mga itim. Sabi ko naman kay Mama. Pero Ma, may duwende rin po ba sa bahay natin? Napatingin si Mama sa akin. Alam mo Krishna, butit hindi kayo nag-i-stay doon sa bahay natin kasi doon talaga nakatira ang mga duwende na itim. Pag-amin ni Mama. Kaya dito kayo pinatira ng mga kapatid mo sa bahay ng lola ninyo. Kasi kung doon kayo titira ay magagambalan ninyo ang mga itim na duwende. Dagdag pa niya.
Nagulat naman ako sa mga sinabing yon ni Mama. Ngayon ay naunawaan ko na kung bakit hinahayaan kami ni Mama at Papa na tumira kay Lola at kung bakit kapag nasa bahay kami ay dapat tahimik lang kami. At saka napansin ko din na kapag nandun ako sa bahay namin ay ang bigat-bigat ng pakiramdam ko na nauuwi sa pagkakasakit. Pinaglalaroan kayo ng mga itim na duwende kapag naroon kayo sa bahay. Ani ni Mama. Kayo ni Papa, paano niyo po natitiis na meron kayong kasamang duwendeng itim doon sa bahay natin? Buti hindi kayo pinaglalaroan. Curious na tanong ko kay Mama. Alam kasi namin ng Papa mo kung ano ang gagawin para hindi kami magambala ng mga duwende. Tinuruan kami ng mga albularyo nakita namin. At saka alam din namin kung saan sila madalas naglalagay sa bahay natin tulad ng CR at mga kwarto. Hindi kami masyado nagpupunta doon. Kwento pa ni Mama. Kaya pala nagpagawa pa kayo ng CR natin sa labas kahit na may CR tayo sa loob. Realization ko. Walang gumagamit ng CR sa loob kasi naroon nakatira ang pinuno ng mga duwendeng itim. Ang sabi pa ni Mama. Dito sa bahay ni Lola, may duwende rin po ba dito? Umiling si Mama sa tanong ko. Sa bahay lang natin may duwende. Kung lumabas man sila, hanggang sa labas lang ng bahay ng Lola mo. Hindi ba nagkwento ka sa akin noon na isang gabi may kumakatok ng malakas sa pinto? Bumalik naman sa alaala ko yung sinabing yon ni Mama. Papa Dudut, isa yon sa hindi ko makakalimutan kasi doon talaga ako nakakita ng totoong duwende. Buti na lang at hindi mo siya pinapasok. Hindi sila papasok ng bahay ng iba kung hindi mo sila papatuloyin, dagdag pa ng aking ina. Minsan binubuksan namin yung pinto lalo na kapag tanghali, ang sabi ko naman. Ang sabi sa amin ng albularyo kahit pa bukas ang pinto, kung walang approval o pahintulot na may-ari ng bahay, hindi sila papasok sa bahay. Ganon ang mga duwende, sagot ni Mama sa akin. Papa Dudut, pagkatapos ng kwentuhan namin ay ikinuwento ko yon sa mga kapatid ko. Kaya simula noon ay hindi na kami pumunta sa bahay namin at nagstay na lamang talaga kami sa bahay ni Lola. Pero minsan may pagkakataon na nauutusan din ako ni Mama na pumunta sa aming bahay para magbantay habang wala sila. Ako kasi ang pinakamatanda sa mga kapatid ko, kaya ako ang inatasan nila sa ganong responsibilidad. Oo, nakakatakot at minsan talaga ay tumatanggi talaga ako sa mga magulang ko kapag nauutusan nila na magbantay ng bahay namin. Pero as always, bilang isang anak ay wala akong karapatang tumanggi sa utos sa akin ng mga magulang ko. Samantala isang hapon ay nautusan ako ni na Mama at Papa na pumunta sa aming bahay para magbantay. Gustuhin ko mang tumutol pero wala akong magawa. Nag-offer naman ang mga kapatid ko na samahan ako pero tumanggi ako. Kasi siguradong magiging maingay lamang ang pag-alis kong kasama ko sila. Ang kinakatakot ko pa naman ay ang magambalan namin ang mga duwende sa bahay. Nasa sala ako noon at nakaupo nang dapuan ako ng antok kasi sobrang tahimik ng bahay namin. Although pinipigilan ko talaga na huwag matulog pero sa huli natalo ako. Kaya humiga ako sa sofa at nagpasyang umidlip na lang muna. Pero Papa Dudut, siguro ay 30 minutes pagkapikit ng mga mata ko ay bigla ako nakarinig ng mga boses na mga maliliit, nagtatawanan at parabang nagkakasiyahan. Since antok na ako, nawala sa isipan ko na naroon pala ako sa bahay namin at wala sa bahay ni Lola. So sa inis ko ay sumigaw ako. Pwede ba magsatahimik nga kayo, ang iingay ninyo? Sigaw ko sa pag-aakalang mga kapatid ko yon. Pagkatapos noon ay biglang tumigil ang ingay. Akala ko ay wala na kaya balik tulog ako. Pero laking gulat ko nang biglang may sumampal sa mukha ko. Siyempre nagising ako at bumungad sa akin yung mga itim na duwende na nakapalibot sa sofa. Nanlilisik ang mga mata at may hawak-hawak silang mga arnis at batuta. Basta parang panghampas na gawa sa kahoy. Sinubukan kong bumangon pero parang na-sleep paralysis ako ng mga sandaling yon. Tapos walang kabog-abog na pinaghampas ako ng mga duwende gamit ang mga hawak nilang kahoy. Siyempre masakit yun, Papa Dudut, kaya napasigaw ako ng tama na. Pero hindi tumigil ang mga duwendeng itim sa kakahampas sa buong katawan ko. Meron tumatama sa paa ko, sa hita, sa tiyan, mga braso ko, sa dibdib, habang may isang duwende naman na parang babae ang mag-isang sumasampal sa mukha ko. Pero Papa Dudut, grabe yung sampal niya, nakakabingi. Tama na, maawa kayo sa akin, tama na.
Sigaw ko habang namimilipit sa sakit. Pero tuloy pa rin sila sa tila pambubugbog sa akin. Hanggang sa banggitin ko noon ang pangalan ng Diyos at ng Birheng Maria. Sa isang kisap matay na wala mga duwending itim at naigalaw ko na ang buong katawan ko. Pero iyak ako ng iyak noon kaya nagpa siya akong lumabas noon at pumunta sa bahay ni Lola. Nagulat pa nga si Lola nang makita niyang puro pasa ang katawan ko. Sinong gumawa niyan sa'yo? Galit na wika niya. Yung mga duwending itim po sa bahay namin, binugbog po nila ako. Umiiyak kong sabi noon. Simula noon Papa Dudut ay hindi na ako pinapunta pa doon ng mga magulang ko sa bahay namin. Hindi nagtagal dahil malaki naman ang lote ni Lola ay naisipan ni Mama na idikit na lamang sa bahay nito ang balak nilang itayong bahay. Pumayag naman si Lola at makalipas ang 4 na buwan ay naitayo na ang bagong bahay namin kadikit mismo ng bahay ni Lola. Pagkalipat namin ay inabandonan na namin ang lumang bahay namin kung saan ay nakatira mga duwending itim. Papadudot sa ngayon ay abandonado pa rin ang bahay namin pero yung lupa ay tinaniman ni Papa ng mga gulay. Pero yung bahay ay nakandado na talaga. Sa ngayon ay 26 na ako at aaminin kong may mga kababalaghan pa ring nagaganap sa buhay namin. Lalo na kapag nasa labas kami ng bahay ni Lola. Pero hanggang doon lang yon. At saka nasanay na rin kami sa mga duwending naroroon. Basta hindi kami gumagawa ng mga bagay na alam naming ikakagalit nila. Pairalin ng respeto para hindi kami magkaroon ng malaking problema. Papadudot, dito ko na po tatapusin ang kwento ko. Maraming salamat at sana'y magpatuloy pa ang pag-usbong ng inyong programa sa YouTube. Nakasubscribe na po ako. At sana kayo din. God bless and more power. Lubos na gumagalang, Krishna Sagun. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.